Talaga bang seryoso kayong mapauwi si Saldi ko? O dinidribble nyo lang ang bayan? Suggestion, well, bahala kayo sa buhay niyo. Gagawin ng ano sa kanila, DA. Okay. Ngayon mga kapatid, may panawagan po ang gobyerno. Baka meron kayo nakikita po dyan. Oo, na palagay ko po naman sa mga Pilipino, pamilyar na po kayo sa pagmumukha nito. Tulungan daw po ang Estado para po natin matukoy nasaan na ba si Saldi mo. Ha? Hindi akin yun, no? Zaldi mo. Wow, big Oo. Zaldi mo yan. Sayong-sayo. Hindi, Saldi nila. Achiche. Oo. Sa kanya dumaan yung pera. Kung Zaldi ko yan, dumaan din sa akin yung pera, pero hindi. Dati Oo nga Saldi nila yan. Ngayon po, ayaw na ho nila. Pero kanya-kanya na sila, galit-galit po sila. Pero tama Sige. ka. Yun din bang napansin mo kahapon nung sinasabi na tulungan nga daw sila kung makita si Zaldi dahil ang napapabalita ay nasa Portugal. Portugal. Yun ang sinasabi. So sa mga kababayan po natin na nandyan, mangyari lamang kung makita nyo siya, i-picturean o videohan para matulungan po ang ating gobyerno na maiuwi na po si Zaldi dito sa Pilipinas. Talaga Portugal, ba? mga kapatid. Portugal, ha? So, nasan ba ang Portugal? Aba, hindi pa ako nakakapunta dyan. Yan Nasaan bang po Portugal? ang bayang sinilangan ni Magellan. Sa Espanya. Hindi Spanish. Saan ba? Saan ba? Portugal, hindi. Saan? Portugal is Portugal. Hindi ba sa Espanya ang Portugal? Hindi. Opo, it's another country. Talaga? Spain, Okay, and sige. Portugal is Portugal. Halatang di pa ako nakakapunta sa Portugal. Anyway. Sige. Lisbon ang capital niya. Yan. Baka naman lumalakad ng paluhod sa Our Lady of Fatima. Kasi dun sa Portugal, from Lisbon, we travel, almost about 2 hours by land para doon sa simbahan. Kung saan ang sinasabi nga nagpakita apparition. Yan, Our Lady of Fatima. Okay. Doon, So, may ang mga himala? Pilipino, mga Katoliko, nagkakaroon ng pilgrimage. At dahil nga sa kanilang mga panata din, baka lumalakad ng paluhod ngayon doon si Saldi mo. Para hindi siya makita. Kasi mahabang paglakaran ng paluhod. Magmula doon sa simula hanggang papunta doon mismo sa Mga ilang kilometro. Hindi ko alam kung aabot ba lang, pero hindi ka kayanin ng tuhod na. Anyway, So isa sa mga tourist attraction. baka naman is a pilgrimage site, no? So ito sa Fatima. Anyway, so nananawagan ng gobyerno, girl, baka daw po may informasyon kayo. Okay, para bagang ang gobyerno po natin kulang pa sa intelligence fund, ano? At kulang pa po sa koneksyon sa Interpol o saan man. Ang tanong lang natin ngayon, sa totoo lang po, mga kapatid, bakit hanggang ngayon hindi pa kanselado ang passport ni Zaldi ninyo? Hanggang ngayon, di ba naglabas ng arrest warrant laban kay Zaldi ko? Okay. Naglabas ng arrest warrant laban kay Harry mo? Kay Harry Roque. Harry Roque, oo. Okay. Paglabas ng arrest warrant, may sinasabi daw na naglabas ka agad rin ng kautusan na kanselado na Ang pasaporte. ang pasaporte ni Harry Roque. Hindi ho natin alam kung ano ho ang panuntunan dito po ng husgado, pero ang latest sinasabi ng DFA na wala pa sa kanilang court order para kanselahin ang passport ni Saldi ninyo. Sandali lang. Sino ba ang dapat na umasikaso niyan sa kanselasyon ng kanyang passport? Magandang tanong. Di po ba? Kasi yung kay Harry Roque sa Pasig na kansela, sa isang korte sa Pasig na kansela yung kanyang passport. So itong kay Zaldi ko, bakit hindi pa makansela? Kansela. Ang sinasabi ng DFA kahapon, wala pa silang natatanggap na report na dapat kanselahin na etong passport ni Zaldi. Di ba siyang starring dito? Parang ang bilis, no? Ang bilis nung kay Harry Roque. Automatic ba yun? Pag arrest warrant, cancel yung passport o separate petition yun? Anyway, so yun po ang latest dito, mga Marites. Ito po ang latest. Marites ka! Wala pa pong order mula sa court daw sa DFA na kanselahin ang passport. Ano pa hinihintay nila?
panibagong apparition. Pasko. Ha? Medyo tayo lang po yung nag-iisip-isip at may mga agam-agam sa mga pangyayaring ito. Ngayon, may sinasabi din na hindi naman kinukumpirma. Portuguese passport daw ang hawak ni Saldico. Yun ang sabi Ano yung sinasabi naman na siya ay merong golden visa Aba, bilang isang investor dito po sa Portugal. Mga kapatid, yung golden visa na yan, iniaalok yan maging sa Spain. Marami po ang mga Pilipino, mga politiko, ha? Marami mga politiko na nakakuha niyang golden visa na yan. Ano ba ang ibig sabihin yan? Kung ikaw, halimbawa, ay bibili ng condominium ng ari-arian sa bansang ito. In this case po, Spain nag-aalok niyan, pati Portugal po, pati Greece nag-aalok niyan sa halaga na 500,000 euro. I-compute mo yon sa times 67 or 65, opo, mga nasa 30-37 million pesos na halaga ng ari-arian, makakakuha ka. tama, 33.5 million pesos. Makakakuha ka ng golden visa. Anong ibig sabihin nun? Ang turing sa iyo ay resident. Pero hindi ka passport holder ng naturang bansa kasi ibang usapin yun. Yung pagkakaroon mo ng pasaporte, ibig sabihin kasi nun, citizen ka ng bansang iyon. Iba yung golden visa Sa passport. sa citizenship. Di ba? Gusto ko lang laruhin yan, ha? Hindi mo na kinakailangan maging isang lawyer para maunawaan yan. Yung golden visa is visa na espesyal. Yan. Di ba, meron kang visa papunta ng Japan. May visa ka papunta ng... Kapag may golden visa ka, pwede ka magpabalik-balik. Halimbawa sa Portugal. Parang ganon. Meron kang... Kasi ang pangkaraniwang visa, may number of days stay. Correct. Pero pag golden visa, wala. Para kang resident. Makukuha mo rin ba yung benepisyo ng mga residente? Hindi. Negative. Basta pwede ka lang magpabalik-balik. Meron kang benepisyo as investor. Ayan. May mga listahan yan na maaari mong makuha ang benepisyo. Ayun. Baka meron kang discount sa duty free. Ay. Hindi po ito lang yan So ngayon, hindi natin alam kung ang hawak ba ni Zaldi ay golden visa o talagang Portuguese passport. Katulad nung sinasabi ni DILG Secretary John V kahapon. Yun ang sabi niya. May Portuguese passport daw. Okay, anyway, so ito mga kaisipan dito, assuming po na dual citizen na siya. Di ba? May Philippine passport siya at meron siyang Portuguese passport. Ibig sabihin, siya din po ay Portuguese citizen. Ano hong visa nito kung kansilahin man natin ang passport nito? Correct. Hindi na ba siya maaaring damputin doon ng Interpol? Kung siya po nasa red notice na? So pag may Portuguese passport, di na natin mapapauwi? Di ba? Sige, ang punto lang po dito, talaga bang seryoso kayong mapauwi si Saldico? O dinidribble nyo lang ang bayan? Kami lang po ay Nagtatanong!